Attention mga SSS pensioners, second tranche 1,000 pesos pension increase aasahan na. Ngayong 2025, maaasahan na ito na maibigay. Ngayong meron tayong bagong SSS President. Lahat na yan ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ang second tranche, SSS 1,000 pesos pension increase, aasahan na nga ba ngayong 2025? Ito nga po ba ay maibibigay na sa bagong SSS President na kakaupo pa lang? Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito nga po, no, since tayo po ngayon ay magtatapos po sa 2024, ilang araw na lang po 2025 na, and kasabay nga po dito sa pagtatapos ng taon na ito ay siyang pag-upo po ng bagong SSS President. At kung inyo pong naalala, sa mga hindi pa po nakakaalam, meron na po tayong bagong SSS President na siyang pumalit po sa nagbitiw dati na si Rolando Ledesma Makasait. And ito nga pong ating bagong SSS President ay si dating SSS Commissioner na si Mr. Joseph De Claro. And nanumpa na po siya, no? Noong December 10, no, nanumpa na sa kanyang tungkulin bilang bagong presidente ng SSS, no, sa pangunguna po ng Finance Secretary na si Ralph Recto. Pero nagsimula talaga siya sa kanyang tungkulin sa pagiging SSS President noong December 6, no? Ayon po yan sa kumpirmasyon, post sa Facebook official page ng SSS. And December 6 po siya nagsimula, and December 10 nanumpa. So bagong-bago pa lang, since ngayon ay December 17 pa lamang tayo ngayon, no? Talagang kahit pa paano meron tayong bagong SSS President bago magtapos ang 2024. Nang sa ganon, pagsabak po ng January ay kasado na, no, ang plano, ang programa, no, ang direksyon ng SSS na magbigay po ng serbisyo at benepisyo sa ating mga miyembro, maging na ating mga pensyonado. And ang katanungan ngayon na sa pagsalubong nga po natin sa 2025 na taon at sa kakaroon natin ng bagong SSS President, may pag-asa na ba ang second tranche 1,000 pesos pension increase? Ngayong taon 2025, maibibigay na kaya ito sa bagong pamunuan ng SSS President sa katauhan po ni Mr. Joseph De Claro? So yan po ang ilan sa katanungan ng ating mga pensyonado. Alam niyo po, no, ang ating bagong presidente ngayon ni SSS na si Mr. Joseph De Claro ay appointed po ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, no, ang SSS is under the management pa rin po, no, nasa ilalim po ng pangangasiwa ng gobyerno, at ang magiging SSS President ay talagang appointed yan, no, ng presidente natin sa Pilipinas, no. May kapangyarihan po ang presidente ng Pilipinas na mag-appoint kung sino ang gusto niyang itatalaga na presidente dyan sa SSS bilang government state run na agency or institution. So balik tayo doon sa nagbitiw na SSS President dati na si Mr. Rolando Ledesma Makasait. Si Mr. Makasait kasi dati mga ka-vlogs ay appointed po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? So hindi po siya appointed ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo naman po dito sa sistema natin sa politika sa Pilipinas kung sino po ang in-appoint ng kasalukuyang administrasyon, talagang malakas ang kapit. Kaya naman po siguro, no, sa palagay ko, kaya hindi po na ibigay-bigay after bumaba po ng
former President Rodrigo Roa Duterte sa pagiging presidente noong 2022, siguro kaya hindi po naibigay ang second tranche dahil nga po nagpalit na ng administrasyon. Nasa approval kasi yan ng presidente ng Pilipinas kung ibibigay o hindi ang second tranche. So I think yun ang medyo may problema tayo kasi nag-change ng administration from Duterte to Marcos, no? Hindi na talaga naihabol ang second tranche. Ang good thing kasi ngayon, no, sa palagay ko, dahil ito nga pong ating bagong presidente ngayon sa SSS na si Mr. Joseph Declaro ay itinalaga mismo, appointed mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan nga po ang Finance Secretary na si Ralph Recto ang siyang nangasiwa o nanguna, nag-administer sa panunumpa dito sa tungkulin. So, appointed sa kasalukuyang administrasyon, ibig sabihin, malakas po ang kapit sa administrasyon sa ngayon. No? In short, ano man ang gustuhin ng bagong SSS President ngayon, pwede niyang mapakiusapan sa Pangulong Bongbong Marcos since appointed nga siya ni President Marcos. Kung naalala niyo po kasi dati, no, sinabi po ni Mr. Rolando Ledesma Makasait ay kakausapin niya ang Pangulong Bongbong Marcos hinggil nga po sa second tranche, no? Kakausapin niya tapos ipapakita niya yung figure, yung kita po ni SSS, yung pira ni SSS, kung naalala niyo po yun. Pero hanggang nagbitiw na po siya sa pwesto, ay hindi na natin nakita or nalaman ang update kung talaga bang nakausap niya ang Pangulong Bongbong Marcos, di ba? No? Pakikomento nga sa comment section kung naalala niyo po ang pahayag na yon ng former SSS President na si Mr. Makasait. So dito na tayo kay Mr. Joseph Declaro. Ulitin ko, appointed po siya ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, may pag-asa po, no? Aasahan talaga ang second tranche, 1,000 pesos pension increase. Sa ganang akin lang naman, no? Sa opinion ko lang naman ito, sapagkat nasa linya po, no? Nasa line up po ng administrasyon. Alam niyo naman ngayon, no? Ang sistema dito sa or kalagayan ng ating bansa ngayon, no? Kung sino ang nasa administrasyon, talagang mapapaula na ng biyaya. Kung nababasa nyo po ang mga balita ngayon, talagang nakakaloka, no? Nakaka-stress, no? Yung mga balita about politics. Alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. So, aasahan talaga natin sa ganang akin, may pag-asa ang second tranche. May pag-asa na maibigay ito sa kasalukuyang administrasyon. And may pag-asa ito na mapakiusapan ng bagong presidente ng SSS na si Mr. Declaro kay Pangulong Bongbong Marcos na ito, no? May pera, ito na ang pera ng SSS, no? Pwede naman nating maibigay ang second tranche kasi ang SSS President may kapangyarihan na kumausap sa presidente ng Pilipinas. And ang presidente ng Pilipinas, nakikita niya naman po yan through his wisdom. Ano? Kung talagang kakayanin. And I think kakayanin ni SSS dahil may pera naman po talaga si SSS. No? May pera. Malaki ang net income po noong 2023 na umabot po sa 83 billion pesos. So I think sapat na yun. Ibigay na natin ang second tranche na matagal na talagang inaantay ng mga pensyonado. Alam nyo, mag-8 years na. Kung magtatapos itong 2024, anak ko, mag-8 taon na. So sana maibigay na sa kasalukuyang administrasyon. Ang punto lang naman talaga dito, kung talagang kukulangin ang budget ng SSS, pwede naman pong back-upan ng ating national government. Since under nga po sa national government, sa SSS, pwede back-upan ng Finance Secretary, no? Department of Finance Department. So, pwedeng back-upan. Maraming pera ang ating gobyerno. Inyo pong nakikita sa mga balita, di ba? Ang budget natin for 2025 nasa mahigit 6 trillion, no? Napakaraming pera ang gobyerno. Kaya naman nararapat na ibigay na ang second tranche 1,000 pesos pension increase. Kaya naman po ha, mga pensyonado ng SSS, huwag mawala ng pag-asa. Alam ko marami sa inyo ang nawala na ng pag-asa, marami na ang pumanaw, marami na ang namatay,
sa kakaantay sa second tranche, no? Ganun talaga ang buhay, no? Pero alam nyo, sinasabi ko sa inyo ay may pag-asa ang second tranche dito sa ating bagong administrasyon ngayon sa SSS. Kaya naman mga SSS pensioners, ano po ang komento ninyo sa balitang ito? Kayo po ba ay naniniwala na matutulungan ng Marcos administration ang bagong appointed na SSS President para ibigay ang second tranche 1,000 pesos pension increase? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at yung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro ha, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks ng mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kaya paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.